ipinakita ang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Bilang isang pasasalamat, nagpamisa siya sa iba't ibang simbahan. Samantala, baligtad ang nangyari kay Kapitan Tinong na dumulong sa pamahalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Magpasalamat ka, Santiago, at naligtas ka. Pasalamatan mo ang Birhen ng Antipolo, ang Birhen ng Kasantu-Santuhang Rosario at ang Birhen ng Carmel. At bakit sila lang, Isabel? Di ba dapat pasalamatan ko rin ang aking maluwang na si Linares? Ang laki ng tulong niya. Kaibigan pa niya ang punong ministro, Canovas. Kalukuhan! Basta, naniniwala pa rin ako sa milagro ng mga Birhen. Natutuwa ako at nahuli na nila si Ibarra, isang kalaban ng gobyerno. Karapat-dapat lamang siyang makulong. Doña Victorina at Linares. Halina't pumasok muna tayo sa loob. Mabuting umupo muna tayo pagkat mahaba-haba pa rin ang ating pag-usapan. Linares, sabihin mo nga sa kanila kung ano ang sinabi ni Kapitan General kay Ibarra. Alam kong ikaw ang laging kausap nito. Anong hindi? Huwag ka nang pahiya-hiya nang malaman ng lahat ang kalawakan ng koneksyon mo. Aba, nandito na pala ang nobya at parang namumot na ata siya. Ganang umaga. Magpasalamat ka, Iha, at hindi pinaimbestigahan iyong ama. Oo. Maraming salamat sa Diyos. Hindi sa Panginoon lang, kung hindi sa iyong magiging esposo. Malaki ang naging papel ni Linares sa pagsalba ng iyong ama sa investigasyon. Hindi ba, Don Santiago? Ha? Oo. Mabuti nga pala maaga kayo nakarating, Doña Victorina. Dapat lang. Tandaan mo, Kapitan Tiago, mas daig pa ng maaga ang masipag. Narito nga pala ako para pag-usapan ang Ipagpauman ninyo po. Magbabalik lamang sa akin. Sige, Iha. May malagang mag-usapan lang kami dito. Hindi ba't mas mabuti kung maririnig ng iyong dalaga ang ating pag-uusapan, Kapitan Tiago? Nanghihina pa si Maria, Doña Victorina. Hayaan mo na natin siyang makapagpahinga. Ano nga bang gusto mo nating pag-usapan? Ano pa nga ba? Kundi ang kasal ng mga bata. Walang problema dyan, Doña Victorina. Tuloy na tuloy ang kasal ng dalawa. Isabel! Isabel! O bakit, Santiago? Magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon bukas. Ipagpaalam mo sa lahat ng malalapit ang pakikipag-isang dibdib ni na Maria at Linares. Pero paano si Crisostomo? Ano ba naman yan, Isabel? Anong pakin natin sa isang filibustero? Siya naman ang nangukay ng kanyang sariling libingan. Hindi dapat mamangkas sa dalawang ilog ang anak ko, Isabel. Isa lamang ang kailangan niyang mahalin. Usap-usapan ng mga bisita ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares. Maganda si Maria. Ngunit hindi ko sinasang-ayon na mapakasal siya ng dahil naman sa kayamanan. Mayaman siya, chika. Ngunit naniniwala pa rin ako na kakisigan ang puhunan ng lalaki. Hindi ko inaaprubahan sapagkat bibitayin na si Ibarra ay kailangan na magpakasal sa iba. Yan ang marunong. May kahalili ka agad. Siya nga! Siyang tunay! Siya nga! Nabalitaan ko na alis ka na raw sa bayang ito, Padre Salve. Oo, Teniente. Komandante. Natapos ko na kasi ang lahat ng gawain ko dito, kaya sa Manila naman ako ipapadala.
Binabati ko nga po pala kayo sa nadagdag na bituin sa inyong uniforme. At saka nabalitaan ko na aalis din po kayo. Kinakailangan po kasi kami ng pamalaan. Ako kasi ang naatasang maging pangulo ng isang pangkat ng mga sundalo. Naatasan po kaming pahulihin kung hindi man ay pasisukuin ang mga filibustero sa lalawigan. Tiyak na labis ang parusa sa isang filibustero. Teka muna, ano nga ba ang parusa sa pinaka-leader nila? Bitay po. Kawawang Ibarra. Padre Salve, Komandante, makihalubilo sa inyong usapan. Nabalitaan ko po ang hindi nabibitayin si Senyor Crisostomo Ibarra. Ha? Hindi bibitayin? Ano kaya ang pwedeng parusang ibibigay sa kanya? Teniente Guerrero, Ipapatapon na raw po ang magiting na anak ni Don Rafael, Padre Salve. Sayang, makakaligtas sana ang binata sa mga investigador kung hindi niya lamang inamin na siya ang nagsulat sa liham na kanya pinadala sa kanyang kababata bago ito nagpunta sa Europa. Paano naman napasakamay sa mga investigador ang nasabing sulat? Binabati kita, Binibining Maria. Inuna mo ang sariling kapakanan sa isang lalaking may mabuting layunin para sa kanyang bansang sinilangan. Hatid po ninyo ako sa aking silid. O bakit iha? May sakit ka ba? Ako po'y nahihilog. Kailangan kong mamahinga. Sabihin niyo na lamang sa aking ama na ako'y matutulog na. O halika na iha. Inalis niya ang kanyang alahas habang tinatanaw ang kapaligiran. Biglang bumalik ang kanyang mga ngiti nang makita niya ang taong kanyang iniibig. Maria! Crisostomo! 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 Mabuti at nagkita tayo. Paano ka nakaalis sa bilangguan? Niligtas ako ni Elias sa bilangguan na pinaghatiran ko na isang mapagmahal na kababata at matalik kong kaibigan. Natatandaan mo ba ang sumpang aking ipinangako sa iyo sa harap ng bangkay ng aking ina? Na ikay aking paliligayahin anuman na mangyari sa akin. Hinangad kong ialay sa iyo 1,001 katuwaan sa buhay, pag-ibig, katahimikan at karangalan. Pero ikay nagkulang sa iyong sumpa sapagkat hindi mo naman siya ina. Naunawaan kita, Maria. Karapatan mong maghanap ng ibang pagmamahal. Alam ko na hindi na tayong muling magkita. Bata ka pa, Maria, at may karapatang lumigaya. Alam ko natutuwa ang aking ina sa pagsikap na ikay makausap at ipadama sa iyo na ikay aking ipinatawad. Maging maligaya ka sana, Maria, at paalam. Naparito ka, Crisostomo, hindi upang ako'y patawarin. Naparito ka upang ako'y husgahan at dustain. Narito ako, Maria, hindi upang ikay husgahan. Gusto lamang kitang makita sa huling pagkakataon. Sa pagkikita natin ngayon, alam kong magkakaroon ka ng katiwasayan. Minamahal kita, Crisostomo. Alam mo yan, pero kailangan maglayo ang ating landas sa utos ng kapalaran. Hindi mo alam ang kasaysayang pinanggalingan ko, Crisostomo. Hindi mo alam kung sino talaga ako. Ugat ng kasaysayan? Patawarin sana ako ng aking ina sa pagbunyag ng sekreto ng aming pamilya. Sikreto? Sekreto ng inyong pamilya? Oo, Crisostomo, hindi si Kapitan Tiago na dati mong kaibigan ang tunay kong ama. Kung hindi si... Sino? Sino, Maria Clara? Magpakahinahon ka, Maria. Ibulong mo sa akin kung hindi mo masabi at natatakot ka na baka may makarinig. Halika't ibubulong ko sa'yo. Hindi ako makapaniwala, Maria. Yan ang dahilan kung bakit suko hanggang langit ang galit niya sa'yo nang malaman niyang nagkaunawaan tayo. May pruweba ka bang siya ang ama mo? Narito ang 2 liham na isinulat ng aking ina nang siya'y nagdadalang tao. Ginusto niya akong mamatay. Hindi raw ako nararapat na isilang sa mundong ito sapagkat ako'y anak ng pagkasasala. Paano nakarating sa iyo ang mga sulat? Naiwan
Iwan ito sa unang tinirahan ng aking ama. Ang nakapulot nito ay nakakaalam din sa sikreto ng aking ina. Pinagpalit niya ang 2 liham na ipinadala mo sa akin ng nagpunta ka sa mundo. Alam kong ang sulat na iyan ang naging dahilan upang ikay imbestigahan at madiin maging filibustero. Nagkulang ako sa iyo, Crisostomo, pero hindi hinangad ng mapagmahal mong kababata at kaibigan na ihatid ka sa bilangguan. Bakit nakalimot ka, Maria? Naipit ako sa 2 nagtutunggaliang bato, sa iyo, Crisostomo, at sa amang nakatunggalian mo. Kinalimutan kita, alang-alang sa amang nagdurusa. Kung napakasal ako sa iyo, walang iharap na mukha ang tunay kong ama sa lipunan. Natitiyak akong susurit-suritin din niya ang aking ama-amahan na nagbigay sa akin ng pangalan, kasaganahan at pag-aaruga. 2 kaluluwa ang namimighati, Crisostomo. Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay nakakaunawa. Parang awa mo na, mahal ko. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Huwag kang lumuhod, Maria. Hindi mo kasalanan ang lahat. Mga biktima lang tayo ng pagkakataon. Labag sa kalooban ko ang lahat, Crisostomo. Pero tandaan mong ikasal man ako kay Linares ay hindi ko makakalimutan ang pangakong binitawan ko sa iyo na mamahalin kita hanggang sa kamatayan. Ano ngayon ang plano mo, Crisostomo? Sabihin mo sa akin nang may maitulong ako sa iyo. Madilim ang bukas para sa akin, Maria. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Jack na malalaman din ng may kapangyarihan ang pagtakas ko. At sa huling pagkakataon, binigyan ng yakap at halik ni Ibarra si Maria Clara na nangangahulugan na magpapaalam ito. Labis ang pighati at lungkot na nararamdaman ni Maria Clara nang nagpaalam si Crisostomo Ibarra.